verse 9, Jesus said, "Therefore what God has joined together, let no man separate." Good evening po to everyone. We are Pastors Lito and Cecil Valley from the Life Giver Cubao, the upper room in Pitwason, Cubao, Quezon City. And we are here to testify of how the Lord has restored our marriage and family. Allow us to tell our story through comparing it to different seasons. Summer, fall, winter, and spring. Although we don't experience all of them here in the Philippines, we call it our seasons of life. Summer, our love story started when we met in college at MLQU. We met through a common friend, and shortly after we decided to get married. I was 19, he was 21. We had a firstborn daughter, and because of our devotion to our previous religion, then we named her Maria Fatima. Dumaan kami sa iba't ibang pagsubok sa buhay bilang mag-asawa. Noong panahon na iyon ay lulong na lulong ako sa samot-saring bisyo dahil sa high na hinahanap ko. At natural, nasakit ako sa ulo ng aking pamilya, lalo ng aking pinakamamahal na asawa. Pero buti na lang, mas mahal ako ng Diyos. Bagamat walang nag-share sa akin ng gospel, isang araw nang ako'y lango-lango sa pinagbabawal na gamot, napagtripang kong buksan ng Biblia for the first time. Pagbukas ko, nakita ko agad ang John 3:16. At ito'y nag-touch ng aking puso at unti-unti kong hinanap ang Panginoon. Agad-agad ako ay pumunta sa Quiapo Church upang bumili ng Catholic Bible at sinimulang basahin ito. At lalo kong nakilala ang Diyos nung ako'y dinala niya sa isang fellowship at doon ko natutunang isuko ang buhay ko sa Diyos. Na-born again ako sa age na 23. Nung una, hindi sang-ayon si Missy sa aking pagpapalit ng reliyon. At siya ang naging number 1 na persecutor ko. At minsan ay naalala ko ng isang gabi nang ako'y galing sa isang gawain ng Panginoon na naging addiction ko na dahil sa mas matindi ang tama ng Diyos kaysa sa tama ng droga. Pagpasok ko sa kwarto, ay isang Biblia ang tumama sa aking mukha at sabi niya sa akin, "Sana hindi ka na nag-asawa. Sana nagpari ka na lang." Pero nung kalaunan, dahil sa mataimtim kong panalangin, sumama na rin siya sa akin sa simbahan. And like the heat of summer, our lives were blazing. Nagkaroon kami muli ng 2 anak na lalaki, si Emmanuel at si Angelo. Financially, we were on fire. I became a purchasing manager of a textile company. We experienced what people consider as blessed. Almost monthly, we're exploring every beach in Luzon. I think there were no malls in Metro Manila that we hadn't visited. We ate out regularly. Our favorite one was a steakhouse near Banawe. All of my kids were enrolled in private Christian schools. We were living a comfortable life. And these were all happening while we were busy serving the Lord. I was a preacher and she was a worship leader. We were partners in the ministry. We were blessed. Fall. Then God called me in full-time ministry. I vividly remember God telling me through a pastor in a conference saying, "If God calls you in the ministry, He will force you to live by faith." I was in the peak of my career, yet the call of God was so strong. That shortly after we decided to go into full-time ministry. 500 pesos ang allowance ng aking asawa kada linggo nung mga panahong iyon. Gusto kong tapatan ang pananampalataya ng aking asawa, pero napakahirap dahil hindi humihinto ang mga gastusin sa bahay. Nag-aaral ang mga anak ko, nangungupahan kami, nandyan ang bills at kung ano-ano pa. And like how the leaves fall during autumn, I felt my world crashing down on me. It was hard for me to trust God completely.
I thought I had to do something. I found a job as a restaurant bar manager in Pasay. From a very conservative Christian wife, I started transitioning into becoming a career woman. There, I met different people from all walks of life. I also learned their ways. I wanted what they wanted. My eyes were open to something I was not aware before. I was boss of my own life. Somehow, I was providing for my family. I was primarily the one who is bringing in the money, given that my husband had been in full-time ministry. Though it was enough, I was not used to do this lifestyle. It was difficult for me and my family. Time came when my youngest son was about to go to college, and I thought if I would not do something, he wouldn't be able to go to school. So without the knowledge of my husband, I started preparing my documents. To make it easier for me to pass the requirements, I had to pay all my documents. I gave up a lot of money just to get fake passport, to indicate I was single. Fake diploma and all of that. Eventually, I passed and was offered a job to work in Dubai. Nagkalabuan na rin kami ng aking asawa. Marahil sinisisi ko siya dahil sa nangyari sa aming buhay. Unti-unting nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Sa aking mga mata, hindi na siya yung lalaking inibig ko at pinakasalan noon. At dahil hindi na kami okay, sinabi kong kailangan muna naming space at titira muna ng panandalian sa aking mga magulang. Pero ang pinakarason ay para makapaghanda din ako sa aking pag-alis. I called him about myself traveling to Dubai for work in the airport just before my flight. I thought it was best so that he couldn't stop me from what I wanted. He told me to call my kids as well, so I did. Just like that, I left my family thinking I will be the savior who will bring us out from the poverty we were in. Hindi nga kalooban ng Diyos ang aking mga plano dahil pagkatapos ng ilang buwan sa Dubai, imbis na makaipon at makapagpadala sa Pilipinas, ako po ay nakulong sa salang boyfriend case na mahigpit na ipinagbabawal sa Middle East. Yung plano kong mapag-aral ang mga anak at maiahawon sila sa hirap ay tila bang wala ng pag-asa. Ibinalik ako ng Diyos sa Pilipinas at pinaintindi sa akin na hindi niya ako pagpapalain kapag umasa ako sa aking sariling talino at lakas. Nasayang lang lahat ang aking pagod, pati ginastos ko. But the Lord is God of second chances. Pagbalik ko sa Pilipinas, ako ay binigyan niya ng pagkakataong makapagtrabaho sa CBN Asia para maging isang telephone counselor sa kanilang programang The 700 Club. Imagine, from someone who rebelled against God and her husband, God still blessed and opened doors for me. But my season of fall did not stop there. I still chose myself to be the God of my life. I met one of the callers I had. We got acquainted shortly after we had a relationship. I felt something I was not feeling for my husband anymore. I decided to leave my husband and be with my caller. We lived and acted like a couple, even introducing ourselves as a married couple to the people in a Christian church where we were attending. We were living a lie. We were living in sin. Winter is coming.
Ika nga ng Game of Thrones, I wanted to say what Queen Elsa of Arendelle said. The cold never bothered me anyway. Pero hindi ko kaya talaga. Kasi ramdam na ramdam ko na ang sakit ng pag-iwan sa amin ng aking asawa. Sinunod ko lang naman ang panawagan ng Diyos. Hindi ako nagreklamo sa Panginoon, pero nagtanong ako, bakit ganito ang nangyari? Ano ba, Lord, ang dapat kong gawin? So pinaalala niya sa akin ng Romans 8:28 that all things works together for good to them who love God, to them who are called according to His purpose and plan. I know He had to have a purpose at pinanghawakan ko yun. At naniniwala po ako that everything God created was created for a purpose. Nahirapan ako, pero binigyan ako ng Diyos ng lakas para magpatuloy sa buhay at ministeryo. Nag-focus ako sa ministry, at habang sumusunod ako sa Lord, nililibang at inaaliw naman ako ng Panginoon. 13 times akong dinala ng Lord sa walong iba't ibang mga bansa. Pati pangangailangan namin sa pamilya, tulad ng pag-aaral sa kolehiyo ng aking mga anak, ay pinubay ng Diyos. At yung unang naging dahilan ng pag-alis ng aking asawa. Nag-fail ang asawa ko, pero pinatunayan ng Diyos na mas kaya niya. Take note, lahat sila pinagtapos ng Diyos. Ang panganay kong anak na babae ay nakatapos ng Management Information System na cum laude. Ang pangalawa kong anak na lalaki, isang Electronics Engineering, at ang bunso kong anak, isang Information Technology. Pero hindi pa rin nawawala ang aking panalangin na mabuo ang aking pamilya. Malayo sa katotohanan, pero naniniwala akong may gagawin ng Diyos. To be honest, kung tatanungin niyo ako, dumaan din ako sa mga pagkakataong naghanap din ako ng makakasama sa buhay dahil nawala ang aking asawa. Minsan, pati ilang pastor, sinabihan akong magpaanal na dahil una, valid naman ito at may adultery na involved. At pangalawa, nalulungkot sila na wala akong kasamang maglilingkod sa Diyos. Nagkaroon ng mga temptation na magkaroon ng relasyon sa ibang babae. Siguro naman, mayroon akong kagandahang lalaki. No question. Na magkakagusto naman sa akin. I think I deserve this. Isang pandaraya na sinasabi ng kaaway sa akin. Bagamat walang physical touch na nangyari, pero meron pa ring emotional adultery pa din. Nagkaroon nga ako ng isang mabilis na relasyon, but by God's grace, ginising niya ako at pinaalala ang aking deklarasyon that marriage is permanent. Tinapos ko ng mabilis ang relasyon na yon at natutong hanapin sa Lord ang magpupuno ng kakulangan ng sa aking puso. Ako naman ay patuloy na pinaninindigan ang nakagisnan ko ng buhay. Kung tutuusin, nasanay na ako sa buhay na pinili ko. But deep inside me, I still want to be with my family. I still want God's will and truth. Night after night, I don't get to sleep thinking about returning. But how? Was it possible? One day, Pastor Lito called me to ask me how I've been. Eventually, it turned into encouraging me to come back. Just like that, I decided to go back to my family. That was my chance. And by God's grace, it was not hard for me to return. What was hard were the days after. Aaminin ko, nag-expect ako, I expected something in return. Dahil umalis siya, naghintay ako, nababawi siya sa mga pagkukulang niya sa amin. Sa amin ng kanyang mga anak. I forgot that she too needs adjustment. She too needs understanding. Coming back was a big step already. But I became selfish and just saw how I felt. My emotion got into me. I told her to leave. Thrice, I tried to return, but I felt condemned. Thrice, I accepted her wholeheartedly.
but I felt full. Tumigas ang puso namin ng tulad ng yelo sa taglamig. Here comes springtime. But any season, no matter how harsh it is, has to end. That is how it was designed by God. The Lord still had the last say in this story. I still yearn of returning to my family. I was tired of the lies. I was tired of my life. So, December of 2018, I texted my eldest son and asked him if by any chance I can join them for their Christmas celebration for the year. He told me to ask his father. So I did. I asked, pwede ba ako sumama sa inyo sa Pasko? Kung hindi pwede, okay lang. Ang sagot ko sa kanya, bakit? Ayos na ba tayo? Haba ng hair. Ito ang mabilis kong sinagot sa kanya. Then boom! From a still small voice, I clearly heard, ako ang tatanggapin mo, hindi siya, sabi sa akin ng Panginoon. Then I started to cry. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. So I said, yes to my wife coming back. Yes to my wife being restored. Yes to fighting for my marriage. And yes to what God has prepared for us. So the Christmas was the start of our springtime. She came back into the family and we worked on our marriage and allowed God to renew us. Nung dumating ang February 2019, kami ay muling nabuo bilang isang pamilya sa isang major event. Sapagkat simula nang ikasal ang aking panganay na anak, college graduation ng aking dalawang anak na lalaki, binyag ng aking unang apo, at kasal ng aking bunsong anak, wala ang asawa ko. Pero hindi na pumayag ang Lord sa huling kasalan ng aming mga anak, ay wala pa rin siya. The both of us walk our middle child through an aisle. 11 years na pinilit na wasakin ng kaaway ang aming pamilya. Pero nauwi pa din kaming pamilya sa dambana ng Diyos sa ilalim ng kanyang grasya at kabutihan. The Lord slowly restored our marriage and our family. The heavens were opened wide and blessed us tremendously. After a few months, all my 3 kids were pregnant. All my 3 new grandchildren were only days apart. Pakilabas kayo. Parang pinagplanuhan, pero ang totoo tunay na pinano ng Diyos at pinagpala kami dahil gusto niya. At dahil pinili namin ipaglaban ang aming relasyon at ang aming pamilya. The Lord has made us enjoy once more the things we missed for too long. We went back into enjoying ourselves. We traveled together again. We ate out together again. We loved together again. We were together in different beaches in Batangas like we used to do. We went together in Boracay, in Palawan, in Davao, in Cebu, in Bohol, and even in Hong Kong. And this year we are praying and planning for God's will to bring us to Australia and Japan with the whole family. And just last December 2023, we celebrated our 43rd wedding anniversary. And it will continue until the coming of the Lord. At hindi lang ni-restore ng Diyos ang aming pamilya, pati ang aking spiritual life ay binigyang buhay ng muli. I was part of the choral who sang in 2019 Puso Conference. Afterwards, I decided to go to Kindness Bible School and finish last 2022. Now, I am pastoring and leading our congregation alongside my family. Patuloy na lumago ang gawain ng Diyos sa aming buhay. Life Giver Cubao continue to grow, not just spiritually, but also in number. We opened 5 local satellite churches in Rizal, Pasig, Valenzuela, and General Tino, Nueva Ecija. And just recently, we opened a satellite church in Perth, West Australia. Ito'y nangyari lahat nung bumalik ang aking asawa.
Let us end our testimony with this. Yes, the Lord ain't finished with us just yet. We still have a lot to work on. But we encourage you to fight with us for our marriages, to fight with us for your families, to fight for what God has ordained in your lives. No money, feelings, emotions, or sin can separate you whom God has joined together. Again, we are Pastors Lito and Cecil Valley, and we are determined to fight for love. To God